Huwag kayong magsisunungaling dito, kayong dalawa, dahil malaking bahay, 42 kilos yan. 42 kilos. Ilang kabataan na masisira ang ulo dahil dyan sa drogang yan. Sa ganyang karaming droga. Sana hindi anak mo o hindi mo kamag-anak ang mabiktima niyang drogang yan. Yung 42 kilos ng shabu na kinuha at pinuslit ninyo, para doon sa reward na ibibigay nyo doon sa asset. Sige, isipin mo mabuti kung sino yung mga kasama mo doon Parang ayaw mong sabihin kung sino alam mo, malaki yung aming detention center dito. Malamig naman. Kitang-kita sa ating video na ito ay ikinarga sa sasakyan ng mga PIDEG operatives. Diba? At na-identify doon, base na rin sa mga affidavits that the committee received, na ang personality involved dyan ay ito si PSMS Lorenzo Catarata at saka si PSMS Rebosora. Tama ba yun? Ano masasabi mo doon? Ano ba yung PSMS? Senior Master Sergeant. Senior Master Sergeant. Okay. Sergeant Rebosora, ikaw ba yung nagkarga ng bag dun sa puting kotse? Good afternoon, Your Honors. Is he under oath? Naka-oath ka na ba? Kasama ka na kanina? Okay. Good afternoon, Your Honors. Good afternoon, sir. I am Police Master Sergeant Jerwin H. Rebosora. I am assigned at PDEX last 2019. I am a decorated police officer. I received awards during the administration of Sir Karamat, and we happened to bust a big haul of shabu and neutralize Chinese nationals, Your Honor. And there was no malice and accusation being imputed against us, Your Honor. So I say, Your Honor, that was just a diversion tactics, Your Honor, part of alleged cover-up. So, ang ibig mong sabihin na Sergeant Rebosora, hindi ikaw yon nagkarga ng bag doon sa... Hindi po, Your Honor. Hindi, okay. Na po siya. Okay. Para daw sa reward system. Tanungin naman natin si Master Sergeant din, Master Sergeant Catarata. So, ikaw ba yung sinasabing, ang nickname mo ba ay Enzo? Sir. Are you under oath? Yes, sir. Okay. Lahat yata sila under oath na. So, your nickname is Enzo. Yes, sir. Ikaw ba yung may-ari ng kotseng puti? Hindi po, sir. Sinong may-ari nun? Hindi ko po alam, sir. Hindi mo alam sino may-ari ng kotseng puti? Nandun ka ba sa WPD Lending Company noong October 8, 2022? Sa perimeter, sir. Pwede bang tanggalin mo yung mask mo, Nandun ka ba ng October 8, 2022 sa WPD Lending Company? Yes, sir. Sa may labas, sir. Sa may labas lang, sir. sino kasama mo sa labas? Yung mga, IFLD, sir. Paki-identify mo. Sino yung mga yan? Si, sir? Sino kasama mo? Sila, sir? Sila, sir? Sila, si Tata Rebosora, sir. Sino? Si Master Sergeant Rebosora. Iba pa, sir. Tsaka, May iba pang mga, ang unit mo ba ay PIDEG? Yes, sir. IFLD, sir. Yung operation na yun, kasama ka? Hindi po, sir. O yan o ginagawa mo ron kung hindi ka kasama ron? Pinapunta lang kami dun, sir. Sino nagpapunta sa inyo? So ang ibig mong sabihin, ikaw PIDEG, pero NCR ka? No, sir.
National AFLD. Okay, sa IFLD siya, yung Intelligence Foreign Liaison Division. IFLD ka. Yes. So hindi ka kasama sa operation, pero nandoon ka. Ano po, yun po yung practice, sir. Pinapapunta po kami doon pag may mga huli, sir. Pwede bang pakisabi mo sa amin kung sino nagpapunta sa'yo doon? Sir, ano eh, message lang kami na may huli, sir. Kaya po, Sino nag-message sa inyo? Paano ba mini-message yan? Ini-email ba yan? Tinitext sa inyo? Bina-Viber o ano? sa messenger lang, sir. Messenger. Oh. So may nagpadala ng message sa Messenger. Oh, sino yun? Your Honor, di ko na po maalala kung sino yung exact na tao. So pero nasa Messenger mo? Wala na po yung ano eh, yung... Binura mo na? Hindi po, hindi po. Oh. Pero sabi mo, message sa inyo, di ba? Yes, Ini-establish natin kasi yung practice nyo eh. Di ba? Ay, kaya ang sabi mo, messenger. Ngayon, di mo na matandaan. Kasi sir, wala na kami dun sa, sir eh, yung sa IFLD, kaya wala na rin kami dun sa group, sir. Hindi. Pero alam mo yung October 8, 2022, hindi pa namang ilang buwan pa lang nakakalipas yun eh. At ito isang malaking issue. Do not tell me na hindi mo ma-recall o matandaan ang mga sirkumstansya kung anong nangyari nung mga araw na yon. Maaaring makalimutan mo yung mga pangalan, pero yung nangyari, siguro malabong mangyaring makakalimutan mo yon. Nandun lang po kami sa labas, sir, nag-observe. Okay. Nasa labas kayo. Yes, Your Honor. Kayong dalawa lang ni Rebosora. Kayong dalawa ni Rebosora nasa labas. May iba pa, sir. Sila, sir, Sino pa? pabanang doon. Sino ba ba nan? Sige na, sabihin mo na kung sino para... Kasi silang dalawa lang ang magkabady. Oo, alam mo, malaki yung aming detention center dito. Malamig naman. Kaya walang problema. Kaya pakisabi mo lang kung sino... Saan natatanda mo si Rebosora lang? Pero meron pang iba, kamo, di ba? Sino? Kasama mo ba dyan si Sosongko? Hindi, sir. Sila po yung operating unit. Okay, so hindi. So, sige, isipin mo mabuti kung sino yung mga kasama mo doon Parang ayaw mong sabihin kung sino eh. Pero anong oras nga pala yun? Dumating ka doon? Nasa affidavit mo, di ba? Nag-submit ka ng affidavit? Sir, wala po, sir. Oo. So, anong oras ka nandoon? Sir, sorry, sir. I invoke my right against self-incriminating. Okay. Sige. Dito naman tayo kay Rebosora. Anong unit mo, Master Sergeant Rebosora? Your Honor, I am under IFLD, Your Honor. IFLD rin, parehas kayo ni Catarata. Opo. Okay. Anong ginagawa mo doon? Hindi ka naman kasama sa operation. Yun na, gaya nga po nung Your Honor, practice na po yun pag may huli. Pupunta po as joint operation to include mga PIDEA, Your Honor, kasama rin po doon, custom, yung local police. Pupunta po doon. And we are instructed also by Sir Portera, Your Honor. Anong oras ka nagpunta doon? Hindi ko exact yung oras ng mga lunchtime, Your Honor. Lunchtime. Opo, kasi Ang kasama mong pumunta doon, kasabay yung pumunta doon, sino? nagmotor po ako, Your Honor, doon hanggang sa Blooming Tree. Tapos sumakay po ako sa kasama ko. Sino ang kasama mo? Sila IFLD personnel, Your Honor, sila Alonso, Your Honor, yung itim na kotse. Si Alonso? Yes, Your Honor. Membro ba siya ng IFLD o membro siya ng SOU? I don't know kung sa NCR siya, Your Honor, but definitely we are detailed under IFLD, Your Honor. Okay. Do you have any knowledge as to who the owner of that white vehicle is? Wala po, Your Honor. Wala. Yes, Your Honor. So, hindi mo alam sino may-ari. Pero kung pakita ko sa iyo yung video, may tuturo mo ba kayong dalawa ni Catarata kung sino yung nagkakarga? At nakita ko na po yung video, Your Honor. Hindi ko po sino yung ma-identify, Your nagkakarga? Honor. Sino yung- Marami pong tao doon, Your Honor, to include the SOU 4
Your Honor, members, saka kami. Kilala mo yung SOU 4A members na nagkakarga. Hindi po, Your Honor, hindi ko po. Paano mo nalamang Hindi po taga-SOU kami, hindi siya? po kami magkakilala, Your Honor, sa... Pero alam mo SOU 4A member siya. Hindi, sir. Your Honor, alam ko po, part sila ng PNP DEG ng SOU 4A, pero kasi sila, nandun po sila din. Pero hindi ko po ma-identify, Your Honor, kung sino. So, hindi mo, pagka, limbawa, papuntahin natin dito, ipaharap sa'yo, matatandaan mo na siya yon. Hindi po, Your Honor. Okay. Kagaya ikaw, Sergeant Catarata, may kilala ka ba doon na kung papakita ko sa iyo yung video, ma-identify mo sino yung nagkakarga? Wala po akong kakilala sa SOU po, sir. Hindi, kaya wala kang kakilala doon sa nagkakarga. Pero nandun ka sa labas, di ba sabi mo? Marami kasing sasakyan dyan, sir. Pakitanggal mo lang kasi para malinaw ang malay mo. Hindi ko po nakita, sir. Hindi mo nakita yung alin. Anong hindi mo nakita? Yung Yung alin? sasakyan, sir. Yung Sasakyan, sir. nasa labas ka, hindi mo nakita yung sasakyan. Can we show the video of the car? Yan, yun, yung coaching yun. Saan ka dyan? Saan ka banda dyan? Saan ka nakatayo? Doon pa, sir, sa po, Your Honor. Banda doon pa po. Yun. Ay, hindi po, Your Honor. Pero saan ka banda dyan? Saan ka banda dyan? Wala po ako dyan, Your Honor. Wala ka dito. Yes, Your Honor. Sino kaya yan? Sa tingin mo? Si Rebosura ba yan? Hindi ko po alam, Your Honor. So, hindi mo alam. Rebosura, ikaw ba yan? Hindi po, Your Honor. Hindi ikaw yan. Hindi po. So, hindi ba si Catarata yan? Yung time na yan, Your Honor, wala pa po ako. Yung black na sedan po, Your Honor, nang pumunta dyan. Kasama po ako, doon ako bumaba sa gilid. Black na sedan o black na pickup? Hindi, yung sedan, Your Honor, yung huli. Black na sedan, doon ka nakasakay. Yes, Your Honor, doon po ako mababa ng gilid. Anong oras yun? Hindi ko maalala, Your Honor. Basta mga lunchtime, Your Honor. Okay. Oh, so, lunchtime kayong pumunta ni Catarata doon. Tama? Di ba? Mga lunchtime ka mo. Hindi po kami magkasama, Your Honor. Hindi, pero anong oras ka nakamunta? Sabi mo, mga lunchtime ka dumating doon eh. Yes, Your Honor. Ikaw din, dumating ka doon, mga anong oras? Hindi ko po maalala yung exact time, Your Honor. Estimate mo lang. Anong oras ka dumating doon? Pagdating mo doon, nanananghalian ba sila? Nag-aalmusal o anong oras? Apo na po, Your Honor. Hapon na. Okay, kasi kanina sinabi nyo, pumupunta yung IFLD doon kapag naaresto na. Yun ang pagkakasabi mo kanina eh. Diba? So, ibig sabihin, yung bandang ganung oras na kung saan, sabi ni Rebosora, bandang alas 12, nagpunta kayo doon o nagpunta siya doon, kasi nahuli na, may aresto na, naaresto na. Tama? Again, taliwas yun sa sinasabi ni Lieutenant Susongko na oras. So, hindi ikaw ang may-ari ng puting kotse. Po, Your Honor. Hindi rin ikaw yung nandoon sa litrato. Hindi po, Your Honor. Hindi ikaw may-ari ng puting kotse. Hindi po, Your Honor. Hindi rin ikaw yun. Yun ang nakatayo doon. Hindi, saan yun? Hindi po ako, Your Honor. Pero nasa labas ka ba? Nasa loob ng WPD landing? Wala pa po ako nung time na yun, Your Honor. Hindi, nung dumating ka, nasaan ka? Dito po sa kainan, Your Honor, sa gilid. Kaya pumasok ka doon sa WPD landing. Hindi, Your Honor, sa gilid po. Gilid. Ikaw, pumasok ka doon sa loob. Hindi po, Your Honor. Hindi, sa labas ka lang. Opo, Your So Honor. lahat na nangyari sa labas, nakita mo. Hindi po, Your Honor. Marami pong sasakyan din, Your Honor. Okay. Meron kasing report na si Rebosora ay umamin na sila ni Catarata kinuha yung 42 kilos ng shabu. And apparently, yung 42 kilos ng shabu na kinuha at pinuslit ninyo para doon sa reward na ibibigay nyo doon sa
asset sa information. And this was confirmed by the affidavit executed by Colonel Portera. Di ba? Colonel Portera, pwede bang bigyan mo kami ng highlights ng iyong affidavit? Once again, Your Honor, good afternoon. Yung pangyayari pong yon, ang unang-una pong pinagmulan yan ay bilang isang intelligence officer, it is incumbent upon my job to provide relevant information for the decision making of my commander, and also to find out the cohorts of the suspect and other information that will have an intelligence value for a possible conduct of pursuit operation or follow-up operation. Likewise, to verify whether or not ang ating mga operatiba sa babae nagtatrabaho ng maayos at sumusunod dun sa ating mga procedure sa anti-illegal drugs operations. At ang pangatlo po ay para makapag-obtain pa po tayo ng mga relevant information to as a basis to support yung ating programa sa anti-illegal drugs at ma-pattern po natin itong mga pinagmumulan ng drugs. So kagaya po ng nasabi ng ating Honorable Congressman Acob, sir, nagtataka rin ako kasi napakalaking hole ng drugs tapos may involvement ang police. So nagpakandak po ako ng post-intelligence evaluation sa labas na inutusan ko ang aking OIC na si Lieutenant Pastrana, now Captain Pastrana. Ngayon po, bumalik siya sa akin, nagpahanap ako ng possible na makuha ang mga CCTV footage, which is nag-coordinate po siya sa isang chairman ng barangay, malapit doon sa pinangyarihan ng krimen. Then na-convince namin yung isang may-ari ng CCTV doon na makahingi kami ng ano. Sabi ko, nung una sir, ayaw pumayag eh. And then ang pagkabanggit sa akin ni Captain Pastrana, napapayag nila. Sabi ko, kumuha ka lang nung relevant kung may makita ka. So nag-forward siya sa akin sir ng splice video ng yun nga sir, yung nagkakarga. So sabi ko, kausapin nyo para makuha natin yung lahat ng footage. Kung kaya ng 1 month para matracking natin, mabacktrack natin kung ano yung operation, kunin nyo, sabi ko sir. So kaya matagal sir yung pagkuha namin nung kabuuan ng video footage. I-clarify ko lang po sir, ang unang video footage, yun po yung unang ni-report namin. Yung splice ng video lang. Dahil doon sa nangyayari na yon. Pero yung kabuuan po, nakuha po namin halos sa mga 4 na araw po yata yon na ine-extract namin doon sa hub ng CCTV, doon sa computer. Actually, yes sir. Pero Colonel, dun ba sa video sa CCTV na nakita mo, na-identify mo kung sino yung nagkakarga? Ay, hindi namin ma-identify sir kasi blurred siya sir eh. Ang kulang namin doon sir, dahil may operation doon, kaya nagpatawag po ako ngayon ng intelligence operatives na nagmo-monitor doon sa area. Diyan po kasi sa intelligence operation sir, meron po kaming operatiba, meron din kaming counter-intelligence. Minomonitor din namin yung galaw ng mga tropa namin kung sakaling may iba silang activity na ginagawa na adverse doon sa ating operational procedure. So ganun nga po, nung nireport ko po yan nagpatawag po muna ako ng isang intelligence officer, si Lieutenant Amirol. Okay. And then tinanong ko sa kanya kung sino ang makakapag-provide ng information tungkol sa nangyari dun dito sir sa situation na yan. At dumating tong si Master Sergeant Ribusura at si Clifton sir. Nung una sir, tinatanggi nila sa akin kung wala sila ron sa area. Mm-hmm. Tinatanggi nila. And then upon elicitation sir, nung tumagal-tagal na, nung mabanggit ko, kaninong sasakyan to? Nadulas ito si Rebusora sir, kay Enzo sir, sabi niya. Oh.
So, ngayon, ang nangyari po, sir, kala ko ba hindi mo alam? Hindi, ba't ano mo nandito yung kay Enzo? Di, ini-elicit ko, sir, yung information. Until such time, sir, na umamin siya na, actually, sir, nagtabi kami ng 30 kilos. Nagtabi kami ng 30 kilos. may natabi, sir. Galing yan mismo kay Sa kanya, sir, inamin niya sa akin, sir. Rebosura. Yes, sir. Okay. Eh, di tagalit ako, sir. Sabi ko, bakit nagtatabi kayo ng ganyan? Alam niyo namang bawal yan. Kabilin-bilin ng sa atin yung wala na magbibigay ng basura. So, hindi, sir. Sabi niya, pang ano namin sa Alpha yan eh. Sabi niya ganun, sir. Yun naman talaga. Pangbayad sa alpha, meaning asset. Asset, sir. Okay, Yun yung yung- usapan daw nila ng Alpha nila. Okay. Yes, sir. Sabi ko, huwag mong ibibigay yan kasi ibig sabihin, babalik na naman sa kanya yan. Sabi ko. And then, pinabayaan ko muna sila, sir. Tapos nireport ko kay Director, sir. Sinama ko si Colonel Olona, nag-report po kami kay Director. Then, following day, sir, tumawag si Director sa akin na ipasurrender ngayon yung, ano, sir, yung... So tumawag si Director sa inyo para ipasurrender kay Rebosura at kay Catarata. Hindi, sir. Ganito po, sir. Nag-report muna po kami kay Director. Pinag-usapan namin na may nangyaring ganito. So, that time, sir, nung nag-usap kami, wala pa siyang specific na instruction sa amin, sir. So, following morning, sir, tinawagan niya ako ipasurrender na yan. Sabi niya, sir, pinali-facilitate ko po, sir, yung pag-surrender ng nung Shabu, which is, tumawag po siya sa akin, sir, sinasabi niya na isusurrender niya. Ang ngayon, sir, nagkaroon kami ng arrangement. Sabi ko, sige, kung isusurrender mo, kailan? Sir, tatawag lang ako pag nandiyan na. Baka pwede sabi niya na, ano, sir, pasundo na lang kami dun sa may harap ng krami. Baka hindi kami papasukin. Ganun Sige, lang. Colonel, sandali lang ha. So, Sergeant Rebosura, Yes, Your Honor. bakit mo kinuha yung 30 kilos na shabu? Sir, Your Honor, di po totoo yan. Yung 30 Oh. kilos, Your Honor, nagtanong po si Sir Portera sa akin kung approximate ilan po ang laman ng luggage. Kaya sinabi ko po sa kanya, sir, sa nakikita ko, sir, more or less, based sa experience, mga 30 kilos, sir. So, ang ibig nyo sabihin, sa mata mo lang, alam mo na, more or less, kung gaano karami yung shabu? Hindi, sir, doon sa laki ng baggage, sir, tsaka tinansya ko yung ano, sir. Kasi usually, nakahuli din kami sako-sako, sir. Pero hindi ikaw ang nagpuslit nun. Wala pong ganun, sir. Wala pong ganun, sir. Tinanong lang ako ni Sir Portera. In fact, sir, kasama ko po si Delio nung time na yun, sir. So, pinasisinungalingan mo yung sinasabi ni Colonel Portera. Yes, sir. Okay. Ikaw naman, Sergeant Catarata. Sir. Bakit nyo pinuslit yung bag na may laman na shabu? Ay, hindi po, Your Honor. Pinasusungalingan mo yung sinabi ni Colonel Portera. Yes, Your Honor. Okay. Sino nagsoli? Rebosura, sino nagsoli? Sir, Your Honor, mag-start ako dun sa sinabi ni Sir Portera na 30 kilos na sinabi ko sa kanya. At nagtanong siya dun sa luggage. So, first, Your Honor, nagtanong siya kung bakit hinuli si Atader, si Mayo. Kasi may koplan. Is OU4 naman ang humuli, Your Honor. Tapos, approximate, sa nakikita mo doon, kasi nandun kami sa area, sinunod naman talaga kami doon. So, nakita namin doon sa mga, sabi ko, sir, yung box, hindi ko matansya yung may lock. Hindi ko matansya. Yung ano, sir, mga bag, sir, mga 30 to 35 kilos. Ikaw ba ang nagsoli? Hindi po, Your Honor. Hindi po. Sino nga ang nagsoli? Hindi po ako, Your Honor. Hindi ko po alam, Your Honor. Kasi nung Sabado, Your Honor, pinatawag niya kami. Mag-report kami sa IFLD. Si Sir Portera, Your Honor. Tapos? Malayo po ako nung time na yun, Your Honor, kasi may COVID po yung asawa ko. Sumipalit kami sa anak ko. So, sinabi ko po sa kanya, sir, di ako makapunta. Ay, nung Sabado yun, Your Honor, tapos, yun, hindi ako nakapunta nung Sabado, Your Honor, nung time na yun. Okay. Colonel, di ba ang sabi mo kanina, ang nagsole
si Rebusura? Ang supposed to be sir na magsusurrender nung drugs na Napusli. sinasabi, nung 30 kilos na sinasabi nila sir. Ibabalik ka nila doon. Okay. So hindi nga po nangyari yun sir kasi hindi nga siya binisib nila kami doon sir eh. Anong pinakuha ko, yung pina-escortan ko sila, nung binigay ko yung number nung mag-i-escort, binigay ko sa kanya kasi hiningi naman niya. Tinawagan niya, pinasunod sir, pinagpag sa parteng PSMBFI. Kaya Sino po yung escort na kinontak niya? si Lieutenant Taylor sir, that time the duty officer of the day. So nakipag-coordinate si Rebusura dun sa duty officer Hindi at po, sir. Kami po nag-usap muna ni Rebusura. Ngayon, nung si Taylor nandun na sa area sir, tinawagan niya kasi binigay ko po yung number kasi hiningi niya. Kasi magpapa-escort nga po sila sa kawan. Para pag nandun na sila, sabi niya, i-escortan na sila papunta sa loob. Baka raw kasi po sir, hindi sila papasukin kung wala silang escort. So, ang nangyari po, habang hinihintay, nung tinawagan siya, pinasunod sila dun sa part ng ASMBFI, which is hindi naman nabanggit sa akin ni Lieutenant Taylor that time na pinasunod pala sila doon. Kasi ako sir, nandun po ako sa headquarters, sa main headquarters, hinihintay ko yung pagdating at ang usapan nga po ay isusurrender. Sir. At klarong-klaro na nakipag-usap sa inyo na ibabalik at isusurrender ay sino nga ulit? Sino yung nakipag-usap sa inyo na magsusole? Siya sir, si Rebusura. Okay. Kasi may mga text message. Pinatawag po nga po sir kay director eh. Okay. Can you confirm that, General Domingo, na merong isusole yung Master Sergeant Rebusura? Mr. Chair, Your Honors, confirm po. Unang-unang nag-report sa akin si Colonel Portera na may nakitang splice CCTV footages. Pinakilala ko sa kanya, so the following day, na laman niya na yung involved doon is Rebusura and Catarata. So, I instructed the Colonel Portera to give my number to Rebusura. Gusto kong kausapin. After a few minutes, may nag-message sa akin, Sir, si Sergeant Rebusura, pinapatawag po ako ni Colonel Portera. At nagkausap po kami for 27 minutes. Mr. Nag-usap kayo sa phone. Yes, sir. So nag-text siya sa iyo that this is Sergeant Rebusura. Yes. Nakausap mo siya. Yes po, sir. For 27 minutes. Oh. Ano ngayon? Your Honor. May mga tinatanong kasi po sila, Your Honor, tungkol po dun sa mga nangyari dyan. So for Dali. Yeah. Bakit ka naman tatanungin ni Director tungkol sa nangyari dyan? Eh, hindi ka naman kasama sa operation. Yes, Your Honor, pero Your Honor, nung time na yan, inanong ko kay Sir na kay Director mismo na Sir, ako mismo, Your Honor, based dun sa allegation na nakita kami sa CCTV, wala po ako dun, Your Honor. In fact, yung sinasabi ako nagsuli ako nagdala, Your Honor, wala po ako dun, Your Honor. Hindi po ako, Your Honor. General, nung nag-usap kayo, nabanggit ba niya na isosoli niya yung drugs? Yes, Your Honor. Oh. Ay, pinasisinungalingan mo yung sinabi nung mga opisyal mo eh. Si Colonel Portera at si General Domingo eh. Nakipag-usap ka dahil gusto mong dahil in-instructionan ka na isoli yung droga. Ngayon, natakot ka na dalhin yan sa loob ng krame dahil baka arestuhin ka, kayong dalawa ni Catarata. Yun ang totoo. Yung sasakyan na puti, although hindi yan nakarehistro sa'yo, pero ikaw ang nakikitang gumagamit niyan. At ikaw nagdala niyan doon sa harap ng WPD Lending Company. In fact, ikaw pa yung nag-drive yata paalis doon na ikarga na. Ikaw pa yung nag-drive paalis. Huwag kayong magsisunungaling dito, kayong dalawa, dahil malaking bahay, 42 kilos yan.
42 kilos. Ilang kabataan na masisira ang ulo dahil dyan sa drogang yan. Sa ganyang karaming droga. Sana hindi anak mo o hindi mo kamag-anak ang mabiktima niyang drogang yan. Ikaw ang nakipag-usap kay General Domingo for 27 minutes. Nag-usap kayo kung paano masusurrender, may babalik yung 42 kilos na yan. Ngayon, dinedenay mo.